Ngayong araw papakita ko sa inyo yung isang paraan kung paano ko ginagamit yung aking GP50. So magagamit mo rin ito para ma-maximize yung kakayahan ng ating GP50. Ito yung ginagawa ko na isang way na nagagamit ko yung mga drive ko sa isang preset lang. So ito yung ating magiging overdrive na patch. So unang gawin natin, connect natin na muna yung ating Valiton Suite sa ating phone. Then hanap tayo ng ating bakante na slot. Yan. So ang gawin natin, dahil nga nasa overdrive na tayo na patch, syempre nakabukod yung ating clean. Ang gawin ko, una, kuha muna ako ng cab, tapos pili ako ng cabinet ko. Siguro itong dark, ito yung medyo paborito ko na. As is lang yung yung volume niya. Then hanap tayo ng ating amp. So siguro itong 2D lang na amp nang gamitin natin. Ngayon, gagawin ko, itong unang tunog na gagawin ko, ito yung medyo nasa edge of breaking up na. Yan. Hindi siya overdriven masyado. Yan. Clean pa rin yung tunog niya pero nasa edge lang siya ng break up. So para kung yung part na re-redeem ka na medyo clean lang yung tunog, ito yung magagamit mo. Then dito sa ating GP50, pwede tayo mag-assign ng mga effects sa magkabilang foot switch, yung ating FS1 at yung ating FS2. So ang ginagawa ko sa FS1, naglalagay ako ng pang-boost dito sa ating medyo overdriven na amp. So punta tayo sa pre. Then hanapin ko yung B-boost. Then open natin. Ito yung wala. Ito yung meron. Yan. Mas mataas na yung gain niya. Pag wala. So medyo taasan pa natin ng konti. Tapos pagpantayin natin yung tunog ng dalawa. So ito yung ating clean na tone. Then kung mag-solo ako, halimbawa medyo bluesy na solo, pwede kong i-activate yung ating FS1 para i-boost yung ating gain. Ngayon, i-assign ko itong ating boost sa FS1. Gagawin ko lang, punta ako dito sa ating GP50. Then yung pre, makikita natin dito yung ating FS ay naka-off. Ilalagay natin yan sa 1. Yan, nasa FS1 na siya. So every time na apak tayo nitong FS1, mag-a-active yung ating boost. Pag wala, pag meron. Yan. So meron na tayong pangalawang overdrive na magagamit. Yung ating medyo overdriven na amp. Ito naman pwede mo pa rin naman tapangan itong overdrive na to. Pero ito yung para sa akin, ito yung gusto kong timpla ng overdrive o yung aking clean tone na nasa edge lang nung breaking up. So hindi ko masyadong i-edit na pagandahin yung tunog nito dahil sample lang naman para makita nyo lang yung way. Tapos kayo na syempre bahala na mag-tweak depende sa panlasa nyo. Then sa ating FS2 naman, maglalagay naman ako ng ating dist. So dito sa dist, siguro yung green audio na gamitin natin, itong TS.
Bali mataas na gain na ilalagay natin. Pag wala, yung ating clean, yung ating overdrive. So, ganun din ang gagawin ko sa ating FS2. Ilalagay natin, i-assign natin siya. So, FS2. Yan. So, pwede na nating apakan yung ating FS2 para ma-activate yung ating dist. So, meron tayong booster na magdadagdag ng ating gain dito sa FS1. Then, meron pa tayo rito na overdrive sa ating FS2 na pwede natin pagsabayin para sa mas mataas na gain pag gusto mo mag-solo. Subukan natin. Ito muna yung ating clean. Then yung ating overdrive o yung ating booster na mas mataas na gain. Dagdag natin yung ating overdrive. So, nagkaroon tayo ng dalawang dagdag na gain. So, bali yung una muna natin, yung ating overdriven o yung nasa edge of breaking up. Nag-boost tayo ng gain gamit yung B-boost. After nun, naglagay naman tayo sa FS2 ng ating overdrive. So, lagyan natin muna ng reverb para marinig natin yung konteksto ng tunog natin. Plate na lang. Taas natin yung decay. Tapos yung trail. Baba lang natin yung mix. Yan. Lagyan natin ng delay. Ping-pong na lang siguro. Tapos sync. Dahil pwede natin yung gamitan ng top tempo. Pero sa ngayon, yun muna yung ating delay. Hindi ko muna i-edit ng mas maayos. Bawas tayo ng feedback. So hindi na tayo nag-assign ng modulation sa kahit anong foot switch. Bali, naka-always on na lang yung ating delay at yung reverb. Yung delay naman, pwede natin gamitin ng top tempo para nakasabay dun sa tugtog na ginagawa natin. Ngayon, pakinggan natin ulit yung ating overdriven na amp o yung ating clean tone. Then, i-boost natin siya para madagdagan ng gain. Tapos, pwede nating pagsabayin yung boost at yung overdrive. So yun, pwede mo nang ma-maximize yung isang preset. Sa loob ng isang preset, meron kang magiging 3 tunog. So yan, ginagamit ko sa isang preset ko kapag medyo alternative yung tinutugtog namin. So meron akong clean tone na pang rhythm ko. Pwede akong mag-solo gamit yung boost na medyo malabnaw lang. Then kung medyo rock-rocka na yung tunog, pwede ko nang apakan yung aking overdrive o yung TS. So yan muna yung ating maiksing video para sa araw na to. Sana nakatulong sa iyo at nagkaroon kayo ng konting idea. Kung nagustuhan yung video natin, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre, i-share natin sa iba. Ako po si Val.
Salamat.